Sinimula na ang konstruksyon ng 6 na railway projects. Isa ang isinailalim sa rehabilitation habang 8 ang itatayo. Metro Manila Subway ang magiging kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas. Marami pang proyekto ang nasa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Digital Connectivity Program, Infrastructure and Technology Support to DepEd Learning Continuity Plan, Center and Residential Care Facility Project, tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad Tourism Road Infrastructure Program, Agri-Infrastructure Support Program, Roads Leveraging Linkages for Industry and Trade Program, Infrastructure Support to Peace and Development, Inter-Regional Interprovincial Connectivity Development Program, Commercial Port Projects, Road Transport Projects, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Taguig City Integrated Terminal Exchange, North Integrated Terminal Exchange, Metro Manila Bus Rapid Transit Line 1. Programang ito ay nakapagbigay na higit 4 na milyong trabaho na tumulong na mapababa ang unemployment rate sa 4.5%, ang pinakamababang naitalang unemployment rate mula 2005. Pinirmahan din ni Pangulong Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang Free Tuition Law. Para naman ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng access sa healthcare system ng bansa. Ginawa ring batas ng Pangulo ang Universal Healthcare. Sa usaping lupa naman, ayon sa Department of Agrarian Reform, naipamahagi na ang 60,000 hectares ng lupa na may Certificate of Land Ownership. Sa Administrasyong Duterte lang din, nalinis at napaganda ang Boracay at Manila Bay. Nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291 noong April 12, ang national government ang nakapagsimula na ng area-based, sectoral at focused